Gulat nga po tayo dahil medyo, palagay ko medyo biglaan yata ang dalaw, no, ni Ukrainian President Zelensky, no? Ang sabi po doon sa aking narinig ay magkikita yan sana doon, no, sa Singapore, pero hindi yata sila nagkita. So etong si Zelensky talagang hindi talaga niya matiis na hindi makita ang ating Pangulo, no? Actually mga guys, pagpasok pa lang po ni PBBM, no, sa pag-upo pa lang po ni PBBM ay nag-phone call na po yung Ukrainian president na yan, na si Zelensky, no? So yan nga mga guys, no, ang sabi nung may mga nagko-comment na bakit parang wala yatang balita na dadalaw si Ukrainian president, no? Kasi nagulat na lang tayo na andyan na siya, no? Na dumating na sa Malacanang. Parang late din, no? Late din ang pag-upload ng RTV at saka ng PCO, mga guys, no? Sorry po, medyo maingay kasi pag ganitong hapon, wala na pong init, no? So, yung mga bata, medyo naglalaro-laro, no? Kasi kapag mainit ang panahon, 'di ba, ang mga bata ay aligaga wag mo na kayong magsipaglaro kasi mainit ang panahon para hindi yung pawisan, no? So, ngayon wala nang init, ayan, nagsisipaglaro na yung mga bata, no? Madam, biglang gusto ng pakikipag-ayos ni Baste kay PBBM. Ay nako po. Huwag po tayo maniniwala dyan, no? Huwag po tayo maniniwala dyan sa pakikipag-ayos niya na yan, no? Hindi na po tayo mabubudol pa ng mga Duterte, no? So, eto mga guys, di ba may statement na pakikipag-ayos daw si Baste, no? Pero at the same time, parang naghahanap siya ng away. Kasi mga kaibigan, sa kanyang Instagram, no, nag-post ba naman siya ng isang video ng pig. Isang video ng pig na kumakain. Pagkatapos, tinag ba naman niya si Speaker Martin Romualdez. Ano yun, di ba? Hello? Kung sa pagiging pig lang din, yung ugali ni Baste Duterte, yun talaga ang pig. Di ba? Speaker Martin Romualdez pang sasabihan niya na pig. Tingnan niyo naman mga guys, no, 'di ba? Nilalait-lait nga niya si Speaker Martin Romualdez. Ngayon nung tiningnan ko mga kaibigan doon sa educational attainment ni Baste, first year college, Ateneo de Davao, hanggang doon lang. Wala man lang nilagay kung natapos niya yung first year college niya at wala man lang nilagay kung nakatapos ba siya sa isang kurso. Samantalang si Speaker Martin Romualdez, ang ganda ng credentials, mga kaibigan. Abroad pa nag-aral, no? Ang ganda. So, itong si Baste, mga kaibigan, dali baka sabihin nyo, nagsisinungaling ako Baste Duterte. Educational background. Yan. Okay. Ito Baste Duterte, educational background. Eto mga kaibigan, makinig kayo Makinig kayo. Yan. Tingnan nyo makinig kayo kung may karapatan yan si Baste, no, na manlait kay Speaker Martin Romualdez, Sabi dito, Baste Duterte obtained his high school diploma at San Beda College in Manila. So, meron siyang high school diploma, no, sa San Beda College sa Manila. Pagkatapos niyan, he took up legal management at the same college for a year. So, nag-take daw siya ng legal management. No? So, sa taon din na yon kung saan nakagraduate siya, tapos nag-take din siya ng legal management, no? Doon din sa San Beda College. For a year. Ibig sabihin, itong for a year, hindi man lang sinabi kung natapos niya yung buong taon, di ba? Basta for a year. Pagkatapos ng mga kaibigan, sabi dito, moving back to Davao, no? So, bumalik na siya sa Davao, where he took up Political Science at Ateneo de University.
So, ibig sabihin mga kaibigan, doon sa San Beda College, kumuha siya ng legal management for a year. Walang sinabi natapos niya ng second year, nakatapos siya ng buong kurso, walang sinabi. So, ibig sabihin mga kaibigan, kapag walang sinabi, ibig sabihin hindi niya natapos. A year lang talaga, no? So, bumalik daw siya sa Davao. At kumuha naman siya ng Political Science at Ateneo de University. Yun lang ang sinabi dito, period. Wala na. Basta ang sinabi lang, bumalik siya sa Davao, kumuha siya ng Political Science at Ateneo de University. Wala na. Di ba usually sa mga educational background, lalong-lalo na ang mga politicians, mga ano yan payabangan Sasabihin, graduated, law at Ateneo de Davao, and then etc. etc. Di ba? Payabangan yan pagdating sa mga educational attainment. Pero dito, ang nilagay lang, basta kumuha lang siya ng Political Science at Ateneo de Davao University, period. Wala nang sinabi na natapos niya. Wala nang sinabi kung meron siyang kinuha na ibang kurso. Wala na, as in wala na. So, ina-assume ko mga kaibigan, na baka si Baste Duterte nag-enroll lang siya para lang masabi at meron siyang maipakita sa tatay niya na, tay, ito naka-enroll na ako yan political science sa Ateneo de Davao, naka-enroll na ako, tay. Siguro tuwang-tuwa si Duterte. Wow, ang anak ko naka-enroll na sa political science. Pagkatapos siguro mga kaibigan, namayabas si Baste dahil siguro wala siyang ganito. Nahirapan siguro siya. Mga kaibigan, political science, kailangan magaling ka mag-English dyan. Political science, yung mga law, kailangan magaling ka dyan mag-English. So siguro dahil sa wala siyang ganito, baka namayabas, no? Imbis na pumasok sa school at para tapusin yung kanyang political science, namayabas. Siguro namayabas siya kaya hindi niya natapos. Walang nakalagay kung nakapag second year college or undergraduate. As in wala. Basta nilagay lang, he took up political science, period. Diba? So tayo, mga Pilipino, alam na natin yan. Pag sinabing he took up political science, period. Walang nilagay na nag-graduate o ganito o undergraduate. Ibig sabihin, hanggang doon lang siya sa pag-i-enroll. After ng enrollment, hindi na siguro siya pumasok. Baka pumasok siya mga 1, 2, 3 or 1 week pagkatapos sabi, ang hirap naman ng political science. Yan, namayabas siya. Siguro nagtambay-tambay, nag-inom-inom sa mga alpacaparo. Ano yung sabi niya? Mabuhay ang alpacaparo! Sabi ni Baste Duterte. So, siguro, masyado siguro siyang nalibang sa fraternity. Masyado siguro siyang nalibang sa pagtambay, no? Kaya siguro hindi niya natapos yung kanyang political science. Ngayon, dahil sa ang tatay niya ay mayor, meron siyang privilege na tinatawag. Yung political capital ng tatay niya, kuha niya kasi anak siya. So, eto na yun mga kaibigan. Siya ay nakinabang doon sa political capital ng tatay niya. Nakinabang silang magkakapatid. At mga kaibigan, anong sabi dito? Eto yung kasunod na sentence So, ibig sabihin talagang hindi talaga siya graduate. Kasi, he took up political science at Ateneo de Davao University. Period. Tapos wala na. So, hindi siya graduate. Kasi walang sinabi dito na nag-graduate siya di ba? O walang sinabi na natapos siya kahit second year college or undergraduate, as in wala talaga. So, ito na ang susunod na sentence. He was initially offered by his father to run for Davao City Councilor in 2013. See? Mga kaibigan, dahil sa ang tatay niya ay mayor, may baker-baker, sinabihan siya ng tatay niya, magkongresista ka. Davao City, yan, magkongresista ka. Kaso, ang sabi dito mga kaibigan, he declined. Siguro hindi pa siya sawa magtambay-tambay, no? Mag-inom-inom sa kanto. Magtambay-tambay, mag-inom-inom sa kanto.
kasama yung kanyang mga alpaka paro, mabuhay ang alpaka paro. Yun ang sabi niya no? Meron siyang video, sumisigaw siya na, mabuhay ang alpaka paro. May ganun siya. Ano ba yun? Ganun, oh? May ganun siya. So, ibig sabihin, baka hindi pa siya sawa sa pagtambay. So, ang ginawa niya, nag-decline. Nakalagay dito, he declined. So, ayaw daw niya kasi baka nasasarapan pa siya mag-inom-inom, inom-inom sa beer, inom-inom sa tanduay, mag-inom-inom sa tuba, sa kauban ng mga barkada, o inom-inom, no? Mga adis-adis, no? So, siguro ganun siguro, no? So, after that, mga kaibigan, after that, no? Eto na ngayon. Si Duterte, no? 2019, Duterte ran unopposed, no? For Vice Mayor of Davao City. No? So mga kaibigan, wala na talaga siyang wala na siyang kumbaga choice. Wala na siyang choice kundi tumakbo as Vice Mayor of Davao City. Kasi nga mga kaibigan, si Digong, no? Si Digong nun, wala na si Digong nun eh. Nasa na si Digong nun eh. Presidente na si Digong nun eh. Pagkatapos wala na pwedeng kailangan na talaga niyang tumakbo o kailangan na niyang mag-Vice Mayor si Baste. Kaya si Baste, napilitan na lang siya na talagang mag-Vice Mayor na lang ng Davao City kasama ang kaniyang kapatid na si Sara Duterte as mayor, no? So, as his running mate under the hugpong ng pagbabago. See? So, lahat silang magkakapatid, gamit-gamit nila ang political capital ng tatay nila. Without their father, without their surname Duterte, they are nothing. Diba? Kung wala yung surname nila na Duterte, wala sila. Walang Baste na magiging mayor. Walang Sara na magiging mayor. Kasi unang-una sa lahat, sino ba yan sila? Magagaling ba? Matatalino ba? Wala naman. Wala namang mga binatbat eh. Pagdating sa utak, wala namang binatbat. Wala namang maipakita na galing pagdating sa utak. So, talagang lang talaga, advantage lang talaga kasi ang tatay nila, isang Duterte, di ba? Kaya yun mga kaibigan, naging mayor sila ng Davao, naging vice mayor ng Davao dahil sa kanilang tatay. Kung wala ang tatay nila, they are nothing. Nothing. Wala silang mga binatbat. Wala silang mga hanaw sa buhay. Wala silang binatbat. Kasi wala naman silang utak na katulad ng Marcos. Wala silang utak na katulad ni PBBM. Di ba? Mga kaibigan? Ito pa ha. Yan. Pagkatapos ng mga kaibigan, ito, naging topic natin kasi may nagtanong kanina no? So, yan. Eto, pagkatapos ng mga kaibigan, the siblings won the election. He has been appointed acting mayor of the city twice from July 19 to September 17, 2019. From September 28 to October 5, 2020. No? So, appointed pala siya acting mayor, no? Nung mga panahon, mga kaibigan, na ang alam ko si Sara Duterte nitong mga panahon na to ay nagpagamot ito sa ibang bansa parang may sakit siya noon. Kaya etong si Baste Duterte ay nag-act as mayor, no? May mga panahon nung si Duterte ay presidente pa, si Sara ay pumunta sa, I think Singapore yata yun, parang nagpagamot siya, no? Medical furlough yung nangyari noon kay Sara, no? Pero pagdating ng 2021, wala nang magagawa si Baste. Kailangan na talaga niyang mag-act as mayor dahil nga itong si Sara Mau ay tatakbo na as Vice President of the Philippines. 'Di ba? Yun yung nangyari noon mga kaibigan So on November 9, 2021, Duterte has decided to withdraw his re-election bid. He named
Junior Melchor J. Kitan, Junior Davao City's 1st District Councilor and son of Chief Presidential Legal Counsel Jesus Melchor Kitan as his substitute for Vice Mayor, no? So, meron nang nag-substitute sa kanya as Vice Mayor kasi kailangan na niyang mag-mayor. Kasi nga, yung kanyang mayor na sister na si Sara Duterte ay tatakbo as Vice President of the Philippines. See? So yung sibling na yan mga kaibigan, without their surname Duterte, they are nothing. Yun lang yun. They are nothing. Kasi wala naman silang maipakita at ma-show sa buong Pilipinas na matalino sila. Wala silang ganun eh. Wala silang, hindi katulad sa sa kay PBBM na talagang matalino. Biruin nyo mga kaibigan biruin nyo si PBBM. 'Di ba? Alam naman natin, 1986 ang kaniyang ama. Napatalsik, 'di ba? Napunta sila sa Hawaii, sinira-siraan, talagang ang image ng family nila, buong mundo siniraan, talagang grabe, nalagay pa sa Guinness World Book of Guinness, no? Talagang hindi talaga maganda ang naging imahe dahil sa mga black propaganda. Pero ito mga kaibigan, mind you, si PBBM ang unang-unang bumalik sa Pilipinas. At ang ginawa ni PBBM, wala siyang pakialam. Ang inisip ni PBBM, basta uuwi ako ng Pilipinas, gusto kong maglingkod ulit sa aking bayan. Wala akong pakialam kung anong sasabihin ng tao, kung sisiraan yung pamilya niya, kung wala, hindi naisip ni PBBM yun. Basta ang inisip ni PBBM ay gusto niyang maglingkod sa bayan. So, nagulat na lang si PBBM pagdating niya dito sa Manila, nagulat na lang siya kasi yung dating ng tao, yung suporta ay talagang hindi nagbabago. Walang nagbago. So, nagulat si PBBM na ganun pa rin. Ganun pa rin talaga ang pagmamahal ng tao. At mga kaibigan, kita nyo naman, nananalo siya. Vice Governor, Governor, Congressman, Senator of the Philippines, at nanalo din siya, Vice President of the Philippines. Hindi nga lang siya napaupo. Diba? So doon natin makikita na si PBBM kahit wala na po during that time yung political capital ni President Marcos Sr., si PBBM kaya niyang iangat ulit ang pangalan ng Marcos sa pamamagitan ng kanyang sariling effort. Si PBBM ang nag-angat ng pangalang Marcos, hindi si Amy. Si Amy wala. Si PBBM ang talagang nag-angat ng pangalan ng Marcos. Kaya muli talaga kita nyo naman, 'di ba? Hinanap talaga ng Marcos hinanap talaga ng taong bayan ang Marcos to the point na inihalal pa nila talaga. Hinalal pa natin si PBBM. 31.6 milyong Filipino. Sabi ko nga sa inyo, noon lang ako nakakita nung panahon ng nagpaparehistro. Noon lang ako nakakita mga nakatungkod, mga talaga ang tatanda na halos humalik na sa lupa, mga nakatungkod, inaalalayan, mga loyalista. Talagang nagpaparehistro kasi gustong manalo si PBBM. Kaya ngayong nanalo na si PBBM, hindi hahayaan ng mga tao, ng Marcos supporters, Marcos loyalists at mga naniniwala kay PBBM, hindi natin hahayaan na basta takantaduhin na lang sila ng mga Duterte na to. Kaya mga kaibigan, nakita nyo si Baste Duterte. Mga kaibigan, nagmamakaawa, halos nagmakaawa siya na kung pwede bumalik na ang unity team. Pero gayon pa man mga kaibigan, traidor talaga. Gumagawa ng gulo. Biruin mo, nag-post ba naman sa Instagram na merong baboy pagkatapos tinagpa si Speaker Martin Romualdez? Akala naman niya papatulan siya ni Speaker Martin Romualdez. Hello, hindi ka papatulan ni Speaker Martin Romualdez dahil hindi kayo magka-level ng utak. Ang utak mo, pang first year lang. 'Di ba? Ay, hindi pang first year. Parang high school nga lang yan eh.
Ay, hello, mga kaibigan, marami akong high school students noon na matatalino. So siguro sabihin na nating elementary, ang utak ni Baste ay pang-elementary lang, 'di ba? Kasi sa totoo lang yung mga naging students ko noon na mga high school, ang tatalino. Sobra mga matatalino talaga. So si Baste, hindi ko nakikita gano na matalino. Hindi ko siya nakikita na matalino. The way he speak, the way he act, talagang wala. Si Sarah ganun din. Kita mo si Sarah, never siyang nag-attend sa mga debate kasi hindi nga niya kaya makipagdebate. Kaya nga siya palagi lang, di ba, no comment lang siya, no comment. Dala. Saglit, saglit. Yan, okay na mga kaibigan, no? May may nanghiram kasi sa akin ng pera. So, yun ako muna, inasikaso, no? So, ayun na, napahiram ko na. So, mga kaibigan, no, yung sinasabi ko, no, talagang hindi mo makikita ang Duterte na may ganito. Wala silang ganito. Walang utak. Si Sarah po, wala pong ganyan. Kaya nga 'di ba kapag tinatanong sa ang dali-dali sumagot, sa totoo lang, ang dali sumagot, ang dali mag-reason out. Pero hindi niya kaya. Kaya no comment, no comment, no comment lang siya. Hindi niya talaga kaya. Ang dali-dali ho sumagot, ang dali-dali ho mag-rebuttal, pero hindi niya kaya. No wonder kapag merong mga hearing no sa Congress, palagi siyang ang sasagot niya si Yusek Mimpin, Yusek ano will answer, si Yusek ano ang sasagot. Hello? Kaya nga 'di ba one time sinabihan siya ni Risa Hontiveros na napaka-basic lang naman ang tanong, VP, baka ikaw na lang ang sumagot. See? Hindi po talaga marunong si Sara Duterte. Wala po siyang ganito. Brainless po siya. Kaya nga, sabi ko nga, no, mabuti naman at gumanda siya ngayon. Kasi nga, di ba, marami ng retoke, no? Ang dami na niyang retoke, pero pag nakita mo yung totoo niyang mukha noon, hindi ganon. Ang dami na niyang mga pinatabas-tabas dyan, mga retoke, mga kaibigan, sa totoo lang, no? At least gumanda-ganda yung mukha niya, no? Pero sabi ko nga, kung papipiliin ako, brain ang gusto ko, yung talino. Alam mo kung bakit? Mga kaibigan, yung ganda pwede mo ngayon yan, marami ka lang pera, pwede ka magpaganda. Pero ito mga kaibigan, kapag wala kang ganito, kapag bobo ka talaga, lalo na kung tamad ka mag-aral, 'di ba? Di ba nakita niyo naman, di ba si Sarah napakatamad mag-aral? Ano sabi niya? 2 years, di ba 2 years na siya, pero hanggang ngayon hindi pa rin niya nababasa, hindi pa rin niya nare-review yung matatag curriculum. 2 years na siya. 'Di ba? Kung tutuusin, dapat nare-review na niya 'yon, alam na niya dapat kung ano yung mga dapat na alisin, at alam na rin niya dapat kung ano yung dapat na dagdagan. Pero hindi na niya nagagawa yung kasi nga tamad nga siya. Tamad siyang magbasa, tamad siyang mag-analyze, at baka hindi niya maintindihan. Bobo! Bobo ho si Sara Duterte. Yun ang katotohanan. Bobo si Sara, mga kaibigan. Sa totoo lang, bobo po siya, no? So, mga kaibigan, no? Kasi, ito kung hindi siya bobo, hinahamon ko siya sa eleksyon. Sumali siya sa mga debate. Tingnan natin. Baka ilang paso siya ni Leni Robredo. Sino dito yung mga makaleni? Mga kaibigan, ilalampaso ni Leni Robredo si Sara. Just in case na tumakbo si Leni Robredo bilang Pangulo ng Pilipinas, ilalampaso
Atraso siya pagdating sa debate. Walang-wala hong ganito si Sara. Kaya yun ang dahilan kung bakit never siyang umattend sa kahit isa man lang na debate. Kasi wala po talagang brain si Sara. Brainless po si Sara Duterte. Brainless. Yun po ang katotohanan. Brainless po siya. 'Di ba? Masakit, 'di ba? Ganun talaga brainless wala na tayong magagawa. At napapansin nyo pa, DepEd Secretary siya ha. Pero madalas mga kaibigan, kapag may mga kailangan na gawin, yung Pangulo natin ang nangunguna. Just lately, gagawa ng school calendar for the whole 2024. Supposed to be, kapag gagawa ng school calendar for the whole 2024, dapat ayos na yan Bago kayo humarap sa Pangulo, ayos na dapat yan, di ba? For approval na lang. Pero ang nangyari mga kaibigan, merong mga ginagawa ang DepEd na kasama pa ang Pangulo. Di ba? Andun pa yung pag-alalay ng ating Pangulo. Kasi nga, kahit siya mismo umaamin na hindi naman siya expert, na hindi naman niya alam to kasi wala naman talaga siyang alam. Wala naman siyang background sa education. Di ba? Kaya nga mga kaibigan, ang tanging ano lang talaga dito, yung kakapalan ng mukha ni Sara Duterte. Makapal lang talaga ang mukha niya Kasi kung hindi makapal ang mukha niya mga kaibigan, noon pa talaga siya umalis dyan. Dahil dapat naman talaga na ang ilagay dyan ay talagang yung merong talagang eksperto at talagang alam kung ano ang ginagawa. Mga kaibigan, pinagbigyan lang natin si Sara Duterte. Nung sinabi ni PBBM, okay, DepEd Secretary, nilagay niya si Sara Duterte. Okay tayo, pinagbigyan natin, di ba? Pero wala mag 2 years na. Anong nagawa ni Sara? Mga kaibigan, hindi naman niya naayos ang DepEd At yung mga problema ng mga teachers, andyan pa rin. Yung Go Students, andyan pa rin. Kulelat pa rin tayo sa PISA. Yung mga, hindi pa rin niya natutugunan yung mga kakulangan ng mga classroom, yung mga sira-sira na mga buildings, hindi pa rin natutugunan. Diba? Samantalang sinabi niya, give me 100 billion and I will solve all the problem in basic education. Pero hindi naman niya nagawa, diba? Yan yun mga kaibigan. Yan ang katotohanan na hindi kayang pasinungalingan ng mga DD sheets. Hanggang galit na lang kayo sa akin. Pero yung mga sinasabi ko dito, pawang katotohanan. Hanggang pambubuli na lang kayo at pambabash. Pero hindi nyo mapapasubalian na tama ang sinasabi ko. Kaya galit na galit yung mga DD sheets ngayon. Galit na galit sila sa akin, di ba? Ganun talaga Wala akong magagawa. Wala akong pakialam sa inyo kahit magalit kayo sa akin. Basta ang sasabihin ko dito, ang katotohanan. Di ba? Yun lang naman yun mga kaibigan, no? So, yan, natapos na yung nagtanong kasi kanina, natapos na natin mga kaibigan So, ibang tanong naman mga kaibigan. Madam, may gagawin ang mga DD list sa June 15. No remittance day daw po ang mga OFW. Ano po opinion ninyo? Alam niyo mga kaibigan, I really doubt na yan ay magtatagumpay. You know why? Hello, mga kaibigan. Ang dami kong kakilala, mga OFW, mga Marcos. At yung mga nakilala ko sa OFW launch, mga kaibigan, hindi lang natin na-video lahat dahil yung iba mga mahihiyain. Pero mga kaibigan, alam nyo ba, nag-usap-usap kami, grupo, mga OFW yan, doon sa OFW launch sa Terminal 1 ng NAIA. Alam nyo ba mga kaibigan, tuwang-tuwa sila, ngayon lang daw nila naranasan yung ganitong treatment ng gobyerno. Ngayon lang daw nila naranasan sa panahon ng Pangulong Bongbong Marcos na kung saan ay nafe-feel nila na talagang sila yung mga bagong bayani. Kasi talagang yung treatment ng Marcos administration, biruin mo, for
First time, ngayon lang nagkaroon ng OFW launch na kung saan mga kaibigan, hindi na sila kailangan mag-antay doon sa labas, naiinitan, pagkatapos natutulog doon sa kung saan-saan sa mga corner na ang sikip-sikip. Mga kaibigan, punta lang sila sa OFW launch habang nag-aantay sila ng kanilang trip. Makakaupo sila sa mga cozy mga sofa, fully air condition, pagkatapos meron pang mga merienda, mga kaibigan, may tubig, lahat mga kaibigan, may charging station, may pa-candy, may pa-chocolate, may pa-snacks, may TV pa, makakanood sila. Pagkatapos, ang maganda pa nito, hindi sila malilate kasi merong taga-remind. Merong parang katulad sa airport na nakalagay dyan yung mga flight na, halimbawa, 30 minutes before boarding, may magtatawag na sa kanila. Halimbawa, flight number, ganyan, Philippine Airlines, 30 minutes, boarding time na, mag-ready na kayo. Ganun mga kaibigan. Ang ganda talaga. At ang pinakamaganda doon, very visible ang OWA administrator, Sir Arnel Ignacio. Mga kaibigan, kapag merong mga OFW na nagkakaproblema doon sa kanilang mga flight, halimbawa, na offload, or halimbawa, na-stranded sila o kaya na-traffic, pagkatapos pagdating doon, di na sila nakasakay. Ganyan yung nangyari nung nagpunta kami mga kaibigan merong hindi mga nakasakay kasi na-stranded daw sila kasi parang may nangyari doon sa kanilang sa kanilang sinakyan kasi sa pa sila sa province. Ang nangyari mga kaibigan, naiwanan sila ng flight nila. So pumunta agad si Sir Arnel Ignacio at inayos niya kaagad. At maya-maya lang mga kaibigan, may pumunta na, sumundo na yung isang flight attendant ng Philippine Airlines, sinusundo na sila kasi sasakay na daw sila. Kita nyo, ang ganda. Katuwan-tuwa yung mga OFW. So, mga kaibigan, ayan, itatransfer nila yan. Yung mga nakita nila, mga na-feel nila dito, mga kaibigan, sa Marcos administration, pagdating nila doon, ikikwento nila yan doon sa mga OFW na mga kaibigan nila. Kaya, I really doubt na magtatagumpay yung iniisip na yan ng mga mautog na magrarally na no remittance daw, no remittance day sa June 15. At isa pa, ito pa mga guys, no? Tapos ka na? Mamaya lang. Sige. At ito pa mga guys ito pa. May nanghiram. Glad guys ano ba to? 11, 25. Continue. Yan. Yan, may nanghiram kasi ng cellphone ko mga guys, no? Marami kasi akong cellphone, tapos may nanghiram sa akin ng cellphone. Ako naman, pinahiram ko kasi hindi man ako madamot, diba? So, yun mga guys, no? Eto, sasabihin ko sa inyo. Kung yung mga OFW doon, na mga DD sheets, no? Sasabihin na, no remittance day, sabi ni Jason sa. Pagkatapos mga kaibigan, yung family ng mga yan, ng mga DD sheets, na nagbabalak na no remittance day, pagkatapos, wala pang 15, tatawag na yan. Langga, si Manong, naku, nagkasakit, kailangan ng langga, magpadala ka. Syempre, anong gagawin ng DD sheet na OFW? Hindi ba siya magpapadala? Dahil meron silang no remittance day? No, hindi ganon. Hindi nila susundin yan. Magpapadala sila dahil mas mahal nila ang kanilang pamilya. Dahil nangangailangan ang kanilang pamilya. Unang-una mga guys, unang-una sa lahat, kunti lang naman yan sila Kita nyo nga yung nag-rally sa New York ba yun? Mga nag-rally na Sara. Ang kunti nila nilangaw. Mga nilangaw sila. So, ibig sabihin, hindi po nila mapaparalyze ang June 15 na sinasabi nilang no remittance day. Hindi po nila mapaparalyze. Kasi, sa totoo lang po, mas marami po ang mga pro-government na mga OFW.
Diba? Yan ang katotohanan, mga guys. Mas maraming pro-Marcos, pro-government the OFW. At yung ibang OFW na makaleni, alam nga namang sasali sa kanila. Siyempre, hindi. Magpapadala din yan. At yung mga OFW na mga nadidishits, sa akala nyo ba, tutupad yan? Hindi, lalo na kapag tinawagan na yan. Oy, langga si kailangan ng pera bukas. Magpapadala yan, mga kaibigan. Kaya yung sinasabi nila na no remittance day daw, June 15, hindi yan totoo. No? Sila lang yan, lalangawin yan. Katulad ng rally nila sa New York na nilangaw. Diba? At isa pa, mga kaibigan, ito pa ha, kita nyo ha, etong si Sara Duterte, di ba? Plastic niya, mga kaibigan, hold on siya kay kapit siya kay PBBM, mga kaibigan, kapituko siya kay PBBM, mga kaibigan, no? Samantalang etong kanilang mga vloggers, no? Yung mga vloggers ng mga DD Sheets. Alam niyo ba, mga kaibigan, yung mga vloggers ng DD Sheets, no? Nabasa ko yung isang post nung isang hindi naliligo, no? Si Safeguard. Kilala niyo ba si Safeguard? Isang DD Sheet to na ang tawag ko sa kanya Safeguard kasi sabi ng mga kasamahan ko, panay daw to nagla-live, tuloy-tuloy, yung bang hindi naliligo. Minsan nakaka 1 week na hindi naliligo pero nagla-live. Kasi kaya nila nabansagan to na hindi nga naliligo kasi siya rin naman daw pala ang nagsabi na hindi daw siya nakapaligo ilang araw na. 'Di ba? So tingnan natin yung kanyang post Yan. So eto, mga kaibigan. May post dito tingnan natin. Bakit parang binura? Parang binura Sandali Excuse me. Parang binura yata, mga kaibigan. Post pagkatapos binura naman. Kasi mga guys, excuse me, ang kati ng lalamunan ko. Kasi mga guys, masama kasi ang post nitong babae na to. Dali Dali guys kakain lang ako ng snow bear. Ang kati ng lalamunan ko. Yan. Masama kasi ang post ng babae na to, guys. Siguro may nakapagsabi sa kanya na burahin mo yan, no? Hindi maganda. Eto kilala niyo siguro yan, no? Yung post kasi niya, guys, ang sinasabi niya, hindi ko na makita yung post niya parang binurangan niya. Ang sinasabi niya, guys, sa post niya, ang sabi sa post niya kasi, mga kaibigan, na BP Sara, awayin mo na yan si Bongbong Marcos kasi pahirap yan sa bayan. Yun yung yung post niya no? BP Sara, awayin mo na si Bongbong Marcos kasi pahirap yan sa bayan. Tapos meron pa siyang mga no? Hindi ko maano yung pinaka-exact pero ganyan po yung kanyang post na sinasabihan po niya si Sara Duterte na awayin na daw si Bongbong Marcos. Kita niyo, mga guys? Kami ba na mga Marcos loyalists and supporters, sinabihan ba namin si PBBM na awayin mo na yan? Awayin mo na yan si Saramao. Sinabihan ba namin? Hindi po kami nagsasabi at hindi po kami nag-uutos kay PBBM na awayin si Saramao. Kahit po
Gigil na gigil kami dahil sa ginagawa niya na pagtatraidor sa ating Pangulo. Pero hindi po kami nag-uutos sa presidente na awayin mo na yan si Saramao. 'Di ba? Kahit doon sa mga live ko na pinaparesign ko si Sara Duterte, anong ano ko? Hindi ko sinasabi na PBBM, paalisin mo na yan. Kasi alam ko hindi naman gagawin yun ni PBBM. Ang sinasabi ko madalas, Sara Duterte, kung hindi makapal ang mukha mo, kung may natitira pa na kahit kaunting kahihiyan dyan sa loob mo, or kung may natitira pa na kahit kaunting prinsipyo, umalis ka na. Mag-ano ka na, mag-voluntary resignation. Huwag mo nang antayin pa na talagang mainis na sa'yo ang Pangulo. Mag-voluntary resignation ka na kung hindi makapal ang mukha mo. Yan ang madalas kong sinasabi. Hindi kami nag-uutos kay Pangulong Marcos na PBBM, paalisin mo na yan si Sara. Magalit ka na dyan. Never po kami nag-utos ng ganon. Kasi meron po kaming, kumbaga, alam po namin yung kataga na don't cross the line. No, hindi po kami katulad ng mga DD sheets, no, na sanay po silang mag-cross sa line. Katulad po si Sara Duterte, 'di ba? Mga kaibigan, siya ang iniwanan ng ating Pangulo as caretaker ng bansa. Pero punta ng punta sa rally ng Maisog na kung saan pinapabagsak si PBBM. 'Di ba? Yun yung sinasabi ko, mga kaibigan, na makapal po ang mukha ni Sara Duterte. Sa sobrang kakapalan po ng kanyang mukha, na manhid na po siya. At siya na po mismo ang nagsabi na wala na daw siyang pakiramdam. Na manhid na po si Sara Duterte. Kaya lalo pong namamanhid, nagkakaroon na ng kalus ang kanyang kaisipan, ang kanyang puso, lalong kumakapal ang kanyang mukha. Iyon po, mga kaibigan, 'di ba? Siya mismo nagsabi. Sabi niya, mga 2021, okay pa siya. 2022, okay pa siya. Pero last year, doon daw nag-umpisa na namanhid na daw siya. Tinanggalan daw siya ng feelings. Hello! Tinanggalan daw siya ng feelings. Ano yan? High school? Grade 6? Ganyan ang mga linyahan ng mga grade 6 na mga high school, di ba? Ay, mamanhid na. Ay, tinanggalan ako ng feelings. Di ba? Hello! DepEd Secretary, Vice Presidente, magsasabi ka na tinanggalan ka ng feelings? Magsasabi ka na namamanhid ka na? Hello! Are you out of your mind? Wala ka man lang ba kahit kaunting utak para malaman mo kung ano yung mga pinagsasabi mo? Kung tama ba yan para sa isang DepEd Secretary at Vice Presidente? Hello! Hindi ka high school. Tama na ang emosyon. Tama na ang emosyon. Pagkatapos may gana ka pa na tumakbo na Pangulo ng Pilipinas pero emotional ka. Hello, Sara Duterte. Unang-una sa lahat, diba, mga kaibigan, ayoko talaga ng babae na Pangulo. Ayoko talaga ng Pangulo na babae. Kasi ang babae, mga kaibigan, may mga tinatawag tayo ng mga hormonal changes, diba? Mga hormonal changes na tinatawag. Yung bang pag may nangyayari sa hormones natin, andyan yung ang init ng ulo. Tapos andyan yung magagalitin. Pagkatapos biglang mabait, biglang okay na, pagkatapos ang init na naman ng ulo. 'Di ba? Hormonal changes. Pangalawa, karamihan sa mga babae, mas nagde-decide sila according to their feelings. Katulad ni Sara Duterte, walang sinasabi kundi feelings. Puro feelings. Hello? Concern ka sa feelings mo, pero never kang naging concern sa feelings ni F. Eliza Marcos. Di ba?
Anong ginawa mo? Ininsulto mo nga siya eh. Instead na acknowledging her feelings dahil ang feelings ni F. Elisa Marcos ay valid dahil ang kanyang asawa ay minumura-mura, sinisiraan at sinasabi na bangag at kung ano-ano mga pinagsasabi sa kanya. Valid ang feelings ni F. Elisa Marcos kahit sinong asawa. Talagang magagalit, talagang ipagtatanggol talaga ang asawa niya. Valid yun. Pero hindi mo nga in-acknowledge eh. Nagyabang ka pa. Ang sinabi mo, tagtaray ka pa eh. Sinabi mo pa na wala namang kinalaman yung feelings niya sa mandato ko. That's a big no-no, Sara Duterte. Pinapakita mo lang lalo na talagang wala kang pinag-aralan. Pinapakita mo lang lalo na although nag-aral ka, sinasabi mo na abogado ka, pero hindi mo ginagamit ang pinag-aralan mo. Wala kang GMRC. Wala kang good manners and right conduct. Diba? Sa totoo lang mga guys, bilang isang DepEd Secretary, wag na lang yung Vice Presidente, DepEd Secretary na lang. Dapat alam mo eh, kung paano kumilos ng tama. Para naman yung mga kabataan, yung mga estudyante, para naman gayahin ka nila. I-emulate ka nila. Kasi, ikaw ay nagiging role model. Kaso hindi eh. Sa totoo lang tayo, walang plastikan dito. Instead na umayos ka ng iyong mga sagot, ang ginawa mo, nagtaray ka pa. Dapat ang ginawa mo, dapat ang sinabi mo, I acknowledge the feelings of our First Lady na siya ay nasaktan. I apologize on behalf of my family kung nasaktan man ang First Lady. And then tama na. Wala ka nang sasabihin. Okay na yun. Alam mo kung gano'n ang sinabi mo, matutuwa pa sa iyo ang First Lady. Magigain mo pa ang respeto ng mga Marcos loyalists and Marcos supporters. Sa totoo lang. 'Di ba? Pero hindi eh. Nagtaray ka pa. Na hindi mo na-realize na yung nanay mo, First Lady sana yan. Kung hindi lang nangabit yung tatay mo. 'Di ba? Nagtaray ka pa eh. Akala mo siguro naka-plus ka? Hindi ka naka-plus doon. Negative sa'yo yun. Nabawasan ang pagkatao mo as DepEd Secretary. Bumaba ang pagkatao mo bilang DepEd Secretary. Kasi nga, pinakita mo na wala kang manners. Pinakita mo na hindi ka marunong umasta ng maayos. Wala kang GMRC, Sara Duterte. Kaya nga, hindi ka pwede talaga maging DepEd Secretary. Hindi ka huwaran sa mga kabataan. Alam mo ba, sabi nga, ang ginagawa ng matanda, nagiging tama sa mata ng bata. Sasabihin ng mga kabataan, ay tama pala yun. Dapat pala kapag merong nagsasabi na nasaktan sila sa ginawa natin, dapat pala, huwag tayong humingi ng tawad, dapat pala magtaray tayo. Dapat pala parang, ipakita natin na tayo ay mataray, na tayo ang tama. Dapat pala ganun. See? Kaya, no wonder na yung mga kabataan natin, hindi na marunong ng salitang sorry. Hindi na marunong magpakumbaba. Kasi yan nakikita sa DepEd Secretary. Ang taas ng ere. Hindi marunong magpakumbaba. Bastos. In other words, bastos. Diba? Tapos kabastusan pa yung kita mo. Mga kaibigan, sabi ko nga sa inyo, kung ikaw, meron kang boss, yung asawa ng boss mo, binastos mo, sa tingin mo kinabukasan, meron ka pang trabaho. Mga kaibigan, kung yung boss mo ay talagang masyadong mapagmahal sa asawa niya at talagang pepersonalin, kinabukasan, wala ka ng trabaho. At baka ipaban ka pa sa lahat ng mga company na sasabihin, ito walang GMRC ito, bastos ito.
wag nyo na itong kukunin. Di ba? Pero dahil ang Pangulo natin ay napaka-professional, sabi nga ng Pangulo natin, kaya niyang ihiwalay ang kanyang feelings doon sa kanyang trabaho. Kaya kahit na napakasama na ng ginawa ni Sara Duterte, kahit na binastos niya ang First Lady Liza Marcos, ay eto, pinakisamahan pa rin siya ng ating Pangulo, PBBM, for professionalism, para sa work, para sa trabaho. Ba? Ganyan ang Pangulo namin. Ganyan ang Pangulo natin. Nakaka-proud talaga. Na kahit binastos na siya, ay ganun pa rin. Professional. Ika nga, di ba? Pero kung si Sara yun, wala. Di ba? Kilala mo naman Sara Duterte. Mainitin ang ulo, mga guys. Yung sinasabi ng pinsan niya no? Si Noel Duterte, pinsan ni Sara, at pamangkin ni Digong, anak ng kapatid ni Digong na lalaki. Anong sabi? Sara Duterte is not capable para maging presidente ng Pilipinas. Dahil unang-una daw sa lahat, wala daw temperament na maayos si Sara. Si Sara daw ay parang barumbado. Si Sara daw pag nagalit, galit ka agad. Katulad ng ginawa niya, nanapak ng sheriff. Sa totoo lang mga guys, mali ang ginawa niya, nananapak siya ng sheriff. Ipinakita niya lang na hindi niya kayang i-master ang kanyang emotion. Ipinakita niya lang mga guys, ang kanyang pagiging immature. Hindi mo kayang i-master yung iyong emotion. Di ba? Hindi ka pwedeng maging Pangulo ng Pilipinas. Dahil kapag galit ka, ayan, nakakapanapa ka na, baka makatsugi ka pa ng tao. Ibig sabihin, ganun siya mga guys, ka-immature. Hindi niya alam kung paano i-contain yung kanyang emotion. Basta pag galit siya, nakakagawa siya ng hindi maganda. Mga guys, hindi yan pang Pangulo. Hindi pang Pangulo ang ugali ni Sara. Diba? Kaya doon pa lang bagsak na siya Sa karakter pa lang bagsak na si Sara Duterte. Mga guys, tapos ano pa? Palaging nagpaparinig. Pansin nyo? Palagi siyang nagpaparinig. Palagi siyang nagne-name calling. Diba? Ang ginawa niya, si Speaker Martin Romualdez, na napakatahimik, tinawag niyang tambaloslos, siniraan niya sa mga tao, ipinabuli niya sa mga DD Sheets vlogger, ipinabuli niya sa kanyang dating speechwriter, di ba? Tinawag niyang tambaloslos. Hello, Vice Presidente ka? DepEd Secretary ka? Tumatawag ka ng tambaloslos? Yan ba magandang ehemplo ba yan sa mga kabataan? Hindi. Tapos ano pa mga guys, sa sobrang hilig niyang magparinig, nagbigay siya ng pulburon sa bata. Mga guys, yung gupit ni Sara Duterte, maiksi na pag ganon mga guys, yun ay DepEd Secretary na siya noon, at yung mga time na yun mga kaibigan ay nasasabi na ni Digong na si PBBM daw ay bangag. Diba? Kasi panahon pa lang ng election, no? Election pa lang sinasabi na yun ni Digong Pagkatapos may guts ka pa magbigay ng pulburon sa bata. Diba? Tapos later on meron ka pang ano yan? Bagoong? Eto? Mangga. Mangga gamit. Diba? So ano yun? Hello? DepEd Secretary ka. Set aside na natin yung Vice President. Yung DepEd Secretary na lang. DepEd Secretary ka. Ilagay mo sa utak mo, DepEd Secretary ka.
Alam niyo ba ako mga guys, nung panahon na teacher pa ako, nung teacher pa ako, nung guro pa ako ng 8 years, sobrang lahat ng kilos ko mga guys, binabantayan ko. Hindi ako pwedeng magsalita ng kahit na kaunting foul, kahit kaunting mura, kahit kaunting negative, hindi pwede, lalong-lalo na kapag kaharap ko yung mga kabataan. Talagang lahat ng mga words ko kailangan sinasala ko muna, iniisip ko muna kung pwede kong sabihin. Talagang tinitingnan ko lahat kasi teacher ako modelo ng kabataan. Tapos kapag nagsalita ako, kapag yung mga mannerism ko, lahat yan pinifilter ko. Kaya nga sabi ko, nung teacher ako, hindi ako makapag-post, hindi ako makakilos ng maayos, yung hindi ka pwedeng maging yung kung sino yung totoong tao na ikaw. Kasi ako yung ugali ko mga guys, yung mahilig ako yung magtatawa, minsan pagtatawa ko, pero kapag teacher ka, hindi pwedeng ganun. Kailangan prim and proper. Kahit yung pagtawa mo, ayusin mo. Kasi makikita yan ng mga kabataan. Gagayahin ka nila kahit nga mannerism Naalala ko noon mga guys, isang beses masakit ang ngipin ko talaga. 1 week, masakit ang ngipin ko. So, 1 week noon, kapag yung vacant time, gumaganon ako mga guys, parang inihilot-hilot ko yung ganito ko. Nagulat na lang ako, meron akong isang pupil, no? Lalaki na observant, very observant mga guys. Nagtataka ako, gumaganon siya, Tapos, hala, nagaya niya ako kasi 1 week akong gumaganon. Kasi ang sakit ng ngipin ko. Alam niyo ba, ang ginawa ko, mga guys, kinuha ko yung kamay niya, pagkatapos sabi ko, huwag mo nang ilagay yung kamay mo dyan kasi yung kamay natin, hinahawak natin to sa iba-ibang surface. So, dirty yan. Hindi natin yan pwedeng ilagay dyan sa mukha natin kasi baka mamaya magkaroon ng infection ng mukha natin o magka-rashes. Tapos inilagay ko sa lap niya. Pagkatapos sabi ko, huwag mo nang gagawin yun Yan. Saka lang siya tumigil. Saka kaganon. Kaya nga masasabi ko, ang isang guro mga guys, talagang very watchful ka. Kung ikaw meron kang mga mannerism na hindi magaganda, i-watch mo yung sarili mo. Kung may mga salita ka na hindi magaganda, huwag mo yang sabihin. Kumbaga, i-filter mo yung sarili mo. Kailangan prim and proper na kapag kaharap mo ang iyong mga estudyante, kailangan role model ka. Kailangan nakpipicture mo ang sarili mo kung pwede perfecto kung pwede. Mga guys, tanungin nyo kung may makita kayo ng mga pupils ko. Tanungin nyo kung nagmura ba ako. Ni isang beses, never nila ako narinig na nagmura. Ni isang beses, never nila ako narinig na nagsalita ng masama. Kasi teacher ako noon. Pero nung nag-retire na ako, nakawala na ako mga guys. Ngayon, nakakapagsabi na ako ng bugo ka! Kasi hindi na ako teacher Nakakapag-post na ako ng mga jokes yan sa aking social media. Noon, hindi Kasi teacher ka Kailangan proper ka palagi. Prim and proper. Kailangan nakikita ka ng mga estudyante mo as role model. Role model ka. Pagkatapos si Saramaw, hello? Ang hilig magparinig na parang grade 1. Ang hilig magparinig na parang high school. Kesyo, yung feelings daw niya pinatay. Hello? Pinatay ang feelings mo. Sinong bumatay ng feelings mo? Sandali mga guys Sandali. Parang merong nagre-report sa akin. Yan, okay. Mga guys parang may nagre-report sa akin Yan, okay, inayos ko na. So yun mga kaibigan kaya itong si Sara Duterte, umayos ka Saramaw. Kumilos ka ng tama. Magsalita ka ng tama. DepEd Secretary ka.
Mag-aral ka, sabi ko nga sa'yo, mag-aral ka. Paano ba maging prim and proper? Paano ba magsalita ng maayos, ng tama? Paano ba kumilos ng tama na ikaw ay magiging role model sa mga kabataan? Hello? Huwag yung ganun na pinatay yung feelings mo. Iisipin ng mga tao, sino pumatay ng feelings mo? Yung asawa mo ba? O yung sinasabi nila di umano? Di umano ha? Hindi ko kino-confirm. O yung sinasabi nila di umano na basketball player? Ano, iniwanan ka ba? Nung basketball player? Kaya pinatay ang feelings mo? O iniwanan ka ba ng asawa mo? Kaya pinatay ang feelings mo? Sino pumatay ng feelings mo? Kung sasabihin natin, politika, dahil ba tinanggalan ka ng confidential funds? Mula nun, namatay ang feelings mo? Pera-pera lang ba ang pagiging politiko sa'yo? Hello? Di ba, mga kaibigan, ito pa ha, humingi siya ng 100 billion budget sa DepEd. Isusolve daw niya lahat ng problema ng DepEd. Hello mga kaibigan. Hello, Sara Duterte. Pera-pera lang ba? Bakit yung iba? Mga kaibigan, sa totoo lang ha, kung sa akin ha, sa totoo lang, hindi lang naman pera eh. Ang kailangan ay political will para masolve mo ang mga problema ng DepEd. Hindi pera ang kailangan mo, political will. Kasi kahit na andyan ang 100 billion, mga kaibigan, 100 billion lang ang hiningi niya, pero ang binigay sa DepEd, almost 1 trillion. Pero hindi niya na-solve ang problema sa DepEd. Talamak pa rin ang problema sa DepEd, kahit ang binigay na sa kanya, almost 1 trillion. Sabi ko nga, hindi pera ang solusyon. Political will. Andiyan na yung pera eh. Andiyan na yung budget mo. Pero bakit hindi mo pa rin na-solve ang problema ng DepEd? Kasi nga, wala kang political will. DepEd nga lang hindi mo pa makaya. DepEd nga lang hindi mo pa maayos. Pagkatapos gusto mo pang hawakan ang buong bansa? Are you crazy? Are you out of your mind? DepEd lang. Sara Duterte, DepEd lang hindi mo maayos. Pagkatapos sasabihin mo, buong bansa. Kung hindi mo maayos ang isang departamento na DepEd, 101% hindi mo kayong ayusin ang Pilipinas. Di ba? DepEd lang eh, ang laki-laki lang binigay sa kanya. Hiningi niya 100 billion budget lang. Ang binigay sa kanya almost 1 trillion. Pero hindi niya na-solve ang mga problema ng DepEd. At nadamay pa ang Pangulo natin ha. Nadamay ha. Galit na galit yung meron nga akong follower eh. Sa admin reach Facebook ko. Matagal ko ng follower yun. Pero ngayon, nawala na siya. Pati yung mga kasama niyang teacher. Nadamay ang Pangulo, Bongbong Marcos. Sa kapalpakan ng DepEd Secretary, nadamay si PBBM. Nagalit sila kahit kay PBBM. Ang sabi nung nung follower ko na teachers pati grupo niya, hindi na daw nila iboboto si PBBM kasi daw hindi daw kinakaya ni PBBM na pagsabihan daw si Sara na ayusin daw yung problema nila sa DepEd na napakatagal na daw nilang sinasabi kay Sara, hindi daw pinapansin. Kita niyo, nadamay pa ang ating Pangulo Bongbong Marcos sa kapalpakan ni Sara Duterte. DepEd lang, hindi pa niya maayos. DepEd lang, hindi pa niya maayos yung problema. Palpak!
napakapalpak. Pagkatapos, makapal ang mukha. Hindi umalis sa DepEd. Marami namang magagaling. Hindi siya umaalis. Kapal na mukha. Kasing kapal ng adobe ang mukha ni Sara Duterte. Sobrang kapal ng mukha ni Sara Duterte. Walang delikadesa. Diba? So yun mga kaibigan, no? DepEd lang. Hindi niya kayang ayusin. Pagkatapos, meron pa siyang ambisyon na maging Pangulo ng Pilipinas. Anong gagawin niya? Pag naging Pangulo ng Pilipinas, ang ipamigay ang ating mga isla sa China at gawin tayong province of China? Hello mga kaibigan, alam nyo ba ngayon, talagang ang Pangulo natin ngayon tinikingala sa buong mundo. Ang Pangulo natin ngayon talagang humahanga ang buong mundo, mga kaibigan, na nagkaroon tayo ng ganitong Pangulo katapang na talagang ina-assert ang ating karapatan diyan sa West Philippine Sea. Talagang hangang-hanga ang buong mundo. At dahil sa sobrang paghanga ng buong mundo, kahit nga yung Ukrainian President Zelensky, biglang napunta sa Pilipinas. Wala naman siyang kaplano-plano. Kita niyo nga ang suot. Diba? Naka-polo shirt lang siya at naka-rubber shoes, mga kaibigan. Walang ka-plano-plano yun kasi hindi niya siguro hindi niya nakita yung Pangulo natin kasi may nagsabi na magkikita daw yan sa Singapore kasi kasama din daw yan tapos hindi sila nag-meet, no? Hindi nag-meet yung kanilang schedule. Kaya pinuntahan niya dito ang Pangulo natin para makita niya in person at makausap niya in person. Dahil ganun, sobra ang paghanga ng mga world leaders sa ating Pangulo. Talagang nakakahanga ang Pangulo natin. Sobrang nakakahanga na meron tayong ganitong Pangulo. Diba? Pagkatapos, papalitan ng Sara Duterte. Hello! Parang ano yan diamante. Pagkatapos kumuha ka ng putik. Pangulo Bongbong Marcos, diamante, diamond, napakagaling, skillful, matalino. Pagkatapos, papalitan mo ng putik, ng burak, kukuha ka ng burak, at yun ang hahawakan mo. Hello, mga kaibigan. No way. Diba? Nakakahanga ang Pangulo natin, mga kaibigan. Sobrang hangang-hanga ang mga world leaders sa ating Pangulo. Dahil nakita nila na, uy, ang galing naman ang Pangulo ng Pilipinas. Napakatalino, matapang, maprinsipyo, magaling, parang ekonomista. Biruin mo, mga kaibigan, napaganda ng ating PBBM, ang ekonomiya ng ating bansa. At kita nyo, nagmamaterialize yung mga foreign investment. Hindi nagawa yan ng iba. Ni Duterte. Diba? So, kaya mga kaibigan, no? Wala, mga kaibigan, yung Sara Duterte nyo. Wala yan. Hindi mananalo yan. Sa totoo lang. Yung bang pag tinatanong mo, ano pong masasabi niyo sa pambubuli ng China sa West Philippine Sea? No comment. Tanggalin ko yung salamin ko. No comment. Ma'am, ano pong masasabi niyo dun sa mga meron po tayong mga Navy na nasugatan dahil po sa pag-water cannon ng China. No comment. I think yung sagot ni Pulong is comprehensive na yun. Tama na yun. Diyos ko. Pagkatapos may gana ka pang tatakbo.
ko, Day. Pagkatapos, may gana ka pang tumakbo as DepEd Secretary? As a President of the Philippines? Ay, nako. O nga pala mga guys, kwento ko lang sa inyo ha. May kukwento lang ako sa inyo. Doon sa OFW launch mga guys, no? OFW launch. Pagpasok ko doon sa OFW launch, may nagpapapicture. Pagkatapos, bigla akong nagsalita. Nung nagsalita ako mga guys, biglang may admin Rich. Oh. Nakilala ako ng isang follower ko na taga-TikTok. At talagang sabi niya guys, Admin Rich, ang ganda mo pala sa personal. Kasi iba yung mukha mo sa ano eh. Iba daw yung mukha ko sa ano, parang hindi masyadong ano. Pero sabi niya, ang ganda mo pala, Admin Rich, sa personal. Tuwang-tuwa talaga siya mga guys. Nakita niya ako sa personal. Sabi niya, ang ganda ko daw pala sa personal. Diba? Kaya yung mga gustong makakita sa akin, nagsasabi na nag-filter ako, tingnan nyo ako in person para mamangha kayo. Ay, ang ganda pala ni Admin Rich. At 'di ba dito sa TikTok parang ano ng ilong ko. O makikita niyo ako sa personal. Sasabihin niyo, ay ang ganda pala ni Admin Rich. 'Di ba? So, yun yung mga kaibigan, no? Kaya ang sabi niya, maganda ka pala sa personal kasi parang iba kasi yung ano sa social media. Mas maganda po ako kung walang filter. Pero bakit ako nag-filter? Kasi yung TikTok, meron siyang filter. Meron siyang choices. So, ginawa po yan ng TikTok, yung mga filter na yan, para gamitin natin. Para hindi po yan masayang. Ngayon, kung nag-filter ka na, pagkatapos pangit pa rin ang dating, yun talaga. Ibig sabihin, pangit ka talaga in person. Diba? Pero, walang kaso yun kahit pangit ka in person. Basta, mabait ka, magandang ugali mo, walang kaso yun. Diba? Pero kung pangit ka na nga, kahit naka-filter, pagkatapos ang pangit pa ng ugali mo, eh wala na. Mas lalo ka ng pangit. Diba? Yun, mga kaibigan, no? So, ano pa? Ano pang topic natin? So, yan nga mga kaibigan, no? Ituloy natin, si Saramaw. No? So, yan guys. Si Sara Duterte, hindi niya kaya maging Pangulo. At eto, mark my word, hindi po magiging Pangulo ng Pilipinas si Sara Duterte. Bakit? Alam na po ng mga tao. At ayaw ng mga tao ang waldas. Mga guys, mayor pa lang si Sara, grabe ang confidential funds. Research nyo guys. Kayo na lang mag-research. Ha? Mayor pa lang siya, sobra na ang confidential funds. Pinakamalaki ang kanyang CF. Mas malaki ang CF niya sa buong Pilipinas, yung mga syudad, mga guys, na ang lalaki ng mga revenue. Yung mga syudad, mga guys, na mayayaman. Napakakatiting lang ng mga confidential funds, ng mga QC, ng mga Makati, mga ano yan, mga malalaki ang mga revenue niyan. Pero mga katiting lang ang kanilang CF. Pero si Sara Duterte, ang laki. Confidential funds. Ayaw na ng mga tao ng waldas. Saan na pupunta? Ayaw na ng mga tao ng waldas. Winawaldas ang pera
ng taong bayan. Ayaw na ng tao yan. Hindi yan mananalo. I tell you, hindi mananalo yan kapag tumakbo yan as president sa 2028. Hindi yan mananalo. Mark my word, hindi mananalo si Sara Duterte. Alam na ng mga tao ang karakas ng kanilang pamilya. Mark my word. Alam na ng mga tao ang karakas ng kanyang pamilya. Na ang pamilya niya ay matakaw sa pera. Waldas. Sabi ni Benjamin Joy, hindi ka magwaldas, ikaw ba naman may basketballista? Yun nga daw, no? Yun nga yung sinasabi nila, may basketballista raw yan. Meron nga daw talaga yan. Tapos, meron pa mga guys, na may ano, ito pa pala, mga kaibigan, no? Kita nyo, ginawa ni Sara na paghingi niya, mga guys, ng confidential funds, di ba? Humingi siya ng confidential funds, mga kaibigan. Kay PBBM, kita nyo anong nangyari? Pati si PBBM, nadadamay. Di ba? Pati si PBBM, nadadamay sa mga kalukuhan niya. Bakit kailangan pa niyang humingi ng confidential funds? Pinakamalaki na ang budget niya sa DepEd. Pagkatapos yung budget niya sa pagka-vice-presidente, ang laki-laki din. Samantalang noon si Leni Robredo, ang pinakamalaking budget ni Leni Robredo ay 700 million only. Samantalang si Sara Duterte, bilyones. Tapos, nagawa pang humingi ng confidential funds. Pagkatapos ngayon, mga guys, nadadamay pati si PBBM sa kanya dahil sa kanyang ginawa. Diba? Humingi ng confidential funds kay PBBM 650 million. Biruin nyo 650 million ang minihingi niya kay PBBM. Mabuti ang ibinigay lang ay 125 million pagkatapos ginastos 11 days. Paano kung pinagbigyan yon? Paano kung ang ibinigay ni PBBM 650 million pagkatapos gagastusin niya yun in 11 days? Ay lalo na. Mga guys, nasa Supreme Court ngayon ang kaso na yan. Di ba pinag-comment si Sara? At mga kaibigan, kapag yan diniklara ng Supreme Court na unconstitutional, masasabit din si PBBM dyan. Sabit si PBBM dyan, mga guys. Kaya nga ako, kahit na inis ako kay Sara dahil sa confidential funds na yan, hinihiling ko na sana wag i-declare ng Supreme Court na unconstitutional kasi damay si PBBM. Kita nyo? Kalokohan ni Sara, damay si PBBM. Yun yung mga guys. Yung kapalpakan niya sa DepEd, dinamay niya si PBBM. Yung mga hindi niya nasusolve, dinamay niya si PBBM. Pagdating naman sa confidential funds, dinamay pa rin niya si PBBM. Napapasama yung Pangulo natin dahil sa kanya. Dahil sa kapalpakan niya, dahil sa ni-request niya na confidential funds. Pag yan sinabi ng Supreme Court na unconstitutional, damay ang Pangulo natin. Yun ang totoo. Kaya nga, kahit galit ako kay Sara, pinapanalangin ko na wag sabihin ng ating Supreme Court na unconstitutional yan. Kasi damay din, mga kaibigan, ang Pangulo natin dyan. Sa totoo lang. Kasi nga mga guys, si Sara, wala kasi siyang alam. Kita nyo, lawyer daw siya, di ba? Pero hindi niya alam na mali yung ginagawa niya. Pinagmamalaki diyan, di ba? Lawyer siya.
Pero hindi niya alam, mga kaibigan, na ang confidential funds ay ginagamit lang sa mga bagay para sa seguridad. Saan niya ginamit yung confidential funds? Tree planting, libreng sakay, yung ginagamit na ng mga pangmerienda, pag may mga meeting. Hello, hindi naman yun item for confidential funds. Yan ang sinasabi. Hindi yan item. Nung tiningnan ngayon sa House of the Representative, walang item for confidential funds. Kaya talaga mga guys, bawal ang ginawa ni Sara Duterte. Bawal. Kita nyo? Lawyer ha, pero hindi niya alam kung ano ang dapat gawin. Yan ang bobo. Yan ang sinasabi ko. Bobo si Sara Duterte. Isa siyang malaking bobo. Kasi lawyer siya pero hindi niya alam na yung ginagawa pala niya, sasabit pala siya. Dinamay pa ang Pangulo. Okay sana kung siya lang ang sasabit kaso dinamay pa niya ang Pangulo. Di ba? At oo nga pala mga guys, no? Sabi ko nga, dapat yung kapatid niya, magpa-drug test na lahat. Kasi yung Davao, consistent mga guys, ha? May mga nahuhuli na mga malalaki na mga contraband ng pulburon. Tapos, ilang empleyado yun? 37 na empleyado. Nagpositibo lahat. Empleyado ng Davao City. Mga empleyado ni Basti. Hello. Kung yun nga, yung mga empleyado ni Basti, 37 lahat, mga nagpositibo sa droga, how much more yung mga tao doon, yung mga simpleng tao. Kaya nga sabi ko, dapat pati yung mayor nila i-undergo din sa drug test. Bakit yung mga bakit yung mga empleyado lang? Dapat pati yung mayor nila. Diba? Kaya mga guys, yung mga sinasabi na drug war ng Duterte, hindi yan. Ang drug war ng Duterte ay wala yan. Fake yan. Kasi biruin mo, ilang taon na nagda-drug war? Ilang taon na nagda-drug war ang Duterte sa Davao? Si Duterte nga lang si RRD. Ilang years siya sa Davao? 22 years. Nag-war on drug na yan. Yung anak niya, Sara Duterte, nag-war on drug na yan. Basti Duterte, nag-war on drug, hindi pa rin matapos-tapos yung droga. Ang dami pa rin ng mga nahuhuli. Tapos nagpo-positibo pa rin yung mga empleyado nila sa Davao. Oh. Isip mga guys, bakit ganun? Isip-isip. Alam nyo na. Kasi yung drug war nila, hindi totoo. Diba? Alam nyo, inaabangan ko na mapatawag na si Las Cañas at saka si Asierto kasi ang dinig ko, ipapatawag daw si Las Cañas at saka si Asierto kasi di ba merong ginagawang hearing no, sa House of the Representative. Sana maipatawag na yan para marinig natin lahat no, yung kanilang testimony. Kasi noon sa panahon ni Duterte, dininig na yan sa Senado pero itinigil nila kasi nga si Duterte ang Pangulo. Pero ngayon, wala na si Duterte, siguro magkakalakas na ng loob yung mga mambabatas na yan, yung mga testigo na yan, lahat yan magkakalakas na ng loob para talagang isiwalat ang lahat-lahat ng katotohanan. Para malaman na talaga lahat. Di ba? Kasi totoo. Sa tingin ko, totoo yung sinasabi ni na Asierto, ni na Las Cañas, na ang drug war ni Duterte ay peke. Ang drug war ni Duterte ay ginagawa lang niya para pagtakpan yung kanyang sarili, yung kanyang involvement sa droga. Yan ang sinasabi ni Las Cañas. Hindi ako nagsabi niya na sina Las Cañas, sina Asierto.
no? So sana mga guys, maiano na talaga yan, no? Mapatawag na yung mga yan para magkaalaman na tayo. Ha? Yan mga guys, no? Kaya ano pang nyo? Ano pang gusto nyong topic natin, mga guys? Ano pang gusto nyong i-topic natin, mga guys? Sabi niya, hanap ka ng resibo, wala ka nga rin evidence. Anong sinasabi mong walang ebidensya? Anong ano yon? Tungkol saan? Tungkol saan yung sinasabi mong walang evidence? Doon sa involvement ng Duterte sa droga? Antayin mo. Antayin mo ang hearing. Ipapatawag sina Asierto, sina Las Cañas, at yung investigasyon na ginawa ni Asierto. Ando na yun investigasyon na ginawa ni Asierto Ibinigay niya sa Malacanang mismo, ibinigay niya ng kina Duterte, ibinigay niya kay Bato de la Rosa, ibinigay niya dun sa PNP chief, pero wala daw nangyari. Bakit daw hindi inilabas yung kanyang investigation? Di ba? So alam na natin kung bakit hindi inilabas. Antayin mo. Maraming resibo yan. So mga guys, kakain na muna ako. Bye-bye. Balik na lang ako. Bye. Salamat sa mga nanood. Bye. Bye-bye guys.